Yo guys, what's up? Dashi Vinci here for today's vlog. Ipapatune natin ang ating Raider 150 Fi. So yun guys, kasama ko nga pala si Mashi ngayon. Andyan yung motor niya, naglalala move. Ngayon papatulong ako kay Mashi kasi etong gulong na to is ililipat natin dito sa rear tire ni Reyna. Gawa ng papansin nyo, papudpud na oh. Ayan oh, diba? Abot na siya sa ano niya, tire wear indication or what. So bibili tayo, ito may nabili tayong gulong na 100/80 ang sukat. Tapos yung front tire ni Gigi ililipat din natin dito kay Reyna. Isaswap natin yung gulong nilang dalawa. So yun, punta lang tayo sa may vulcanizing shop na malapit sa amin. And then patune natin tong si Gigi gawa ng si Reyna gawa ng may mga dapat i-tune sa bike na to. So tara Brad, pasama ako sa'yo. Sa'yo muna to. 2 hours later. So yun guys, eto na, napalitan na natin yung gulong ni Reyna. Yung gulong ni Gigi na 90/80 is nandito na ngayon kay Reyna, no? Kasi napapansin ko sa mga naka-street GP concept or naka-street GP bikes na Raider 150 Fi, ang kanilang front tire is 90/80. Ayan, 90/80 na yun nakalagay dito ngayon sa aking Raider 150 Fi. Dati kasi 80/80 lang. Since etong RCB mags ko sa front is 1.6 lang naman. Ngayon ko palang itatry na mag 90/80 kasi yun, madalas na nakikita ang mga naka-street GP 90/80 ang kanilang front tire. Ito naman sa likod, 100/80 pa rin. 100/80 kasi parang, for me, sakto lang din naman yung ganyang klaseng sukat ng gulong. And yun nga, madalas din nakikita ko sa mga naka-street GP concept, kapag naka-RCB mags sila na RB10 or Kalesa mags, is madalas 100/80 rin ang kanilang rear tire. Yan na yung bagong tire set ng ating Suzuki Raider 150 Fi. And bigyan ko na lang din kayo ng konting tips lang din regarding para sa gulong, no? Kasi yung dati kong gulong na nakakabit dito sa aking Raider 150 Fi, sukat din nun 100/80. Actually, papudpud na siya, malapit na siya papudpud, ganyan. Pero kung tutuusin, ang tinakbo pa lang ng gulong ko na yon is technically 3 to 4,000 kilometers pa lang. Tire wear indicator niya halos dumikit na sa pinakaano ng gulong, ganyan. Isang nakikita akong factor is yung kanyang manufacturing date. Nabili ko yon ng brand new. Kaso yung kanyang manufacturing date is 2021. Nabili ko yung gulong na yon ng 2023. So kung iisipin nyo, 2 years old na yung gulong na yon kung tutuusin. Pero since brand new nga siya, usually ine-expect natin, di ba, na optimal yung kanyang performance, maganda yung kanyang performance, ganyan. Pero kaya nga nilagay ng isang manufacturer yung kanyang tire date or tire manufacturer date kasi may lifespan ng mga gulong. Hindi naman ibig sabihin niya na porket matagal na stock, tapos brand new, tapos ginamit mo ng ganyan, is ganun pa rin yung magiging performance. Hindi ganun yun guys. Iba ang quality, iba ang material ng gulong compare sa ibang parts ng ating motorcycle. May ibang parts tayo na okay na kahit ilang thousands kilometers nating ibiyahe, gamitin, ganyan. Pero ang gulong, meron niyang expiration date, at the same time, meron niyang manufacturing date. And yun yung isang nakikita akong factor bakit yung gulong ko na yon na kahit na 3,000 to 4,000 pa lang ang tinatakbo, na brand new kung tutusin, mabilis siyang mapudpod. So yan, I hope nagkaroon kayo ng idea regarding dyan sa gulong na yan guys. Kaya pagdating sa gulong guys, expect nyo na meron yung manufacturing date, meron yung expiration date, and hindi yan unlimited. Nauubos ang gulong, consumables ang gulong, na kapag dumating na yung certain old at certain point ng kanyang performance, kailangan nyo na rin talagang palitan para iwas na rin aberya. But anyway, ano na, punta na tayo kalaigan para magpa-tune ng ating motorcycle. I-change natin si Reyna, tapos yung ating front shock ipapa-tune din natin. Gawa ng may nangyayari kasi sa akin every time na nagko-cornering ako dito sa bike na to, kaya mamaya explain ko kapag nandun na tayo, okay?
So yun guys, dito na kalaian. Ang papagawa natin is ang kanyang front suspension kasi nangyayari sa front suspension niya kapag nagko-cornering ako, okay naman. Pero kapag nag-body position na ako tapos lalabas ng corner, gumigewang itong front suspension kasi may kalambutan. And then change oil na rin habang chinutune ni Ian itong front suspension. So let's go. Ilang iskandala? Meron. Pati ano pala, blood filter. Baka itim na yan ah. Pakapinsan ko lang ng aking di kanina eh. So, ito yung stock play ng front shock guys. Tingnan nyo. Malambot tapos ang bilis bumalik. Ayan. Sanay na sanay si Ian. Yung stock na yun guys, halos puno. 110 yan, alam ko eh. Ano eh, i-drain mo na yan. Wow! May spring. Halos puno pagkasama pala spring. Ito nga pa rin gagamitin natin ang fork oil guys. Repsol Qualifier 10W. Medyo malambot siya kaya ilalagay natin is 100 ml per quart. Tapos maglalagay din pala tayo ng ano ba Brad? Valve spring? Lalagyan din pala ng valve spring tong etong ating forks para mas medyo tumigas siya. Para mas smooth siya when it comes to cornering. Pero syempre pagdating sa mga pag-receive ng bumps baka hindi ganun kaganda. Pero tingnan na lang natin kung ano magiging resulta. Maglalagay nga pala ng clutch spring guys, hindi pala valve spring, clutch spring pala. Pang TMX. Ginagamit din ito ni Ian sa pag magic lowered daw, sabi niya. Tigas nito. Yeah. Yan yung maganda-ganda na yung play oh. Yung balik niya, kamusta? Mabilis pa. Pero matigas. Tigas. Yan, try nga natin. Puta, di paano? Ano? Tigas yan. Nakabit na yung front shock. Tingnan natin kung ano mangyayari. Laro-laro yung mga Brad. Tigas na to. Tigas na yan. Tigas na. Yun o. Pero ito ang ganda. Parang smooth na yan niya. Play nyo. Nice. Testing natin sister natin yan. Kapag natapos na ni Ian. Sheesh. At least di na lumalagotok. Yan din pala isa kong issue. May lagotok yan eh. Ewan ko sa ball race ba yun o sa So, ito na nga pala guys. Yung ating quick session dito sa Ternate, Cavite. Ayan, pinakaramdaman ko muna yung bike. Kasi yun nga, meron tayong bagong setup. Ay, isa ko pang sinasabi sa inyong setup is etong stabilizer, steering stabilizer. Ewan ko kung may tulong ba to or forma lang ba, ganyan. Pero halos wala na akong pinagkaiba or wala akong masyado naramdaman na difference compare sa walang stabilizer sa merong stabilizer. Ngayon, based sa aking quick session, sa totoo lang, to be perfectly honest, hindi pa ako sanay sa ganitong setup. Kasi yung mga nakikita kong mga nagko-cornering ng gamit is Raider 150 Fi tapos naka street GP concept din. Ang front tire talaga nila is 90-80 kahit na manipis ang kanilang front mags. Etong front mags ko kasi 1.6 ang sukat. Basically, yung 1.6 na yan, ang pinakasagad ko lang talaga dyan is 80-80. Pero ngayon, mas malapad siya compare sa dati kong setup. Based sa aking impression, based sa aking cornering, ganyan, hindi pa ako masyado sanay na yung feedback na binibigay sa akin ng front tire is parang hindi ko pa feel, parang ganun. Like for example, nasa corner ako, nasa kurbada ako, yung front tire gusto pang mag counter steer, gusto pang mag lean, pero yung rear tire naman is parang nasa sagad na, nasa dulo na, ganyan. Hindi pa ako sanay sa ganung klaseng feeling. Pero siguro sa mga quick sessions ko pa, tatry ko pa ulit na mag cornering dito sa Ternate hanggang sa familiarize ako sa feeling ng bagong setup ko ngayon. So yun, siguro papahinga lang ako sandali and then another session ulit tayo, tapos tingnan natin
kung anong magiging resulta ng aking session na to with my current setup. You get the idea. Sa pangatlong session ko na to, may something sa bike ko na pumipigil sa akin para makapag-push. Teka, explain ko sa inyo. Hanap lang ako ng pwestong pwedeng pag-parkingan dito. May gusto rin kasi ako i-try. Baka ito yung reason kung bakit nakaka-feel ako ng kakaiba sa aking bike. Hindi ko sure kung ball race ba. Kasi ewan ko kung maririnig nyo pero tatry kong laruin yung shock. Pakinggan nyo, sana madinig. Sana madinig. Tak 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 tak. You know. Narinig nyo yun? Tayo ulit natin. May lumalagotok eh. Feeling ko yung ball race. Kasi nangyayari, kapag nagpapatakbo ako ng mga 60 kph kanina, binibitawan ko yung manubela, parang nagwawabble siya. Nagwawabble yung aking handlebar. Sabi na may something wrong sa sa steering ko eh. Kasi yun nga, may mga times na nililin ko yung bike, pero parang gusto niyang tumayo, parang ganun. Parang gusto niyang umi-straight. Nilabanan ko naman yung manubela. Feeling ko nawawala naman ng traction tong front tire ko. Wala naman to nung dati eh. Pag ipupush ko, tas aangat, meron may lumalagotok. Lakas oh. Hindi ko pa mapupush yung bike na corner kasi may something nga sa kanyang steering. At the same time, papalitan ko rin yung sprocket ko na rear kasi napapansin ko ang hina niya humatak pagdating sa uphill. Papalitan ko ng mas malaki na sprocket, rear sprocket, kasi naka 1438 ako ngayon, which is stock size. Maganda siya sa straight, pero pagdating sa kurbadahan, especially sa uphill, dun lalabas yung niya, cons ng ganyang setup. Lalo na may kabigatan din ako. Hindi ko mapupush tong bike, hindi ko mapupush ang aking Raider 150 Fi, and ayoko ring i-risk, so papa-condition ko muna front something natin. Papatanggal muna natin yung lagotok. Simpleng corner lang.
feeling ko gumagano na agad yung ano eh, manibela eh. Especially kapag mabilis. Ramdam na ramdam ko na parang nagwawabol front end ng aking handlebar. Hanap lang ako ng pwesto pwede papahingahan. Tapos baka after ilang minuto bumaba na rin ako. So yun, baka bumaba na rin ako guys. At hindi ko na i-risk na i-push pa itong aking motorcycle. Tapos tinry ko rin pala mag body position kanina. Bago ako lumabas ng kurbada, biglang ang lakas ng wobble na itong front handlebar natin. Kaya yun nga, sign na yun na magbagal na daw ako at umuwi na ng bahay at wag ko na i-push itong aking Suzuki Raider 150 Fi. Pero soon, kapag napaayos natin yung kanyang front end ng bike, or papalitan natin yung ball race, bumalik na ulit sa dati itong ating handling na itong bike na to. So I guess dito ko na tatapusin ang vlog. Sensya na kung ganitong klase ng vlog lang guys, quick vlog lang para kahit paano may ma-update ako sa inyo regarding sa akin Raider 150 Fi, since hindi na ako masyado nakapag-upload ng bike ko na to. Gawa ng madalas ako nasa Bicol eh. Kaya nagagamit ko na to every time na nauwi na lang ako ng Cavite. Kung ganoon pa man, kung natapusin ng vlog, maraming salamat sa pag-nood, sa pag-like, sa pag-share, maraming salamat sa pag-comment. Pahintayin na lang ng mga susunod ko na vlog guys. So yun, you all know drill. Ride safe. Peace out.